Ang mga kandila sa mesa ay unti-unti nang nauubos ang liwanag nito, ay sumasayaw sa mga mamahaling kubyertos na hindi man lang nagalaw. Malamig ang hangin sa loob ng dining hall ng mansyon ng mga Monteverde pero mas malamig ang titig na ipinukol ni Lucas sa akin. Kanina pa ako naghihintay. 3 oras na mula nang ihanda ko ang paborito niyang pagkain. Pinag-aralan ko ang bawat detalye nito mula pa sa mga lumang recipe ng pamilya nila sa pag-asang sa gabing ito. Sa 2nd anibersaryo ng aming pagsasama ay mababakas ko man lang ang kahit kaunting lambot sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko ay pagkabagot. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ganitong palabas, Teresa. Wika ni Lucas, ang boses niya ay walang emosyon kasing tigas ng mga pader ng mansyong ito. Pagod ako. Galing ako sa mahabang meeting at pagkatapos ay pinilit mo akong umuwi para lang sa isang hapunan na hindi ko naman hiniling. Tumigil ang tibok ng puso ko. Pilit akong ngumiti kahit na ang totoo ay naninikip na ang aking dibdib. Anibersaryo natin, Lucas. Naisip ko lang na anibersaryo. Putol niya bago pa man ako matapos. Tumayo siya, ang ingay ng upuan na humahagod sa sahig ay parang tunog ng isang hatol. Lumapit siya sa akin hindi para yakapin ako kundi para ipamukha ang distansyang namamagitan sa amin. Ikaw lang ang obligasyon ko, Teresa. Huwag kang umarte na parang mahal mo ako. Sa harap ng ibang tao, asawa kita pero sa loob ng bahay na ito wala ka. Huwag kang mag-ilusyon na magbabago ang lahat dahil lang sa petsang ito. Tumalikod siya, ang bawat hakbang niya ay tila bumaon sa aking pagkatao. Ang bawat salita niya ay parang latay ng latigo na sumugat sa aking dangal. Naalala ko si Papa. Naalala ko ang huling bilin niya sa akin bago siya pumanaw sa operasyon na magtiwala ako sa pagmamahal at na huwag hayaang lamunin ako ng utang na loob. Pero heto ako nakakulong sa isang pangakong binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng aming mga magulang. Utang na loob. Iyon ang kadenang pumipigil sa akin na tumakbo na sumigaw, na maging malaya. Gusto kong sumagot, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako nag-asawa para maging obligasyon. Gusto kong ipaalala sa kanya na bago ang lahat tao, ako may puso, may pangarap at may dignidad. Pero nanatili akong tahimik. Ang hiya ang pumigil sa akin. Ano ang sasabihin ng pamilya Monteverde? Ano ang sasabihin ng barangay? Paano ko tatanggapin na ang lahat ng pagtitiis ko, ang lahat ng pagsasakripisyo ko para sa pangalan ng pamilyang ito ay walang halaga sa kanya? Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito kinuha agad. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang naghahamon. Kinuha niya ang tawag sa harap ko. Yes, Vanessa. Ang boses niya ay biglang lumambot. Ang tono na kailanman ay hindi niya ginamit sa akin. Papunta na ako. Hayaan mo na ang hapunan dito, wala namang saysay. Sige, wait for me. Binaba niya ang telepono. Hindi man lang siya tumingin sa akin muli. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay unti-unting lumalayo. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng hapagkain ng puno ng masasarap na pagkain na walang saysay. Naiwan akong nakatayo, ang mga kamay ko ay nakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Ang init ng luha ay nagsisimulang dumaloy sa aking pisngi pero pinunasan ko ito agad. Hindi, Teresa. Hindi ka iyak. Hindi dahil sa lalaking hindi marunong magpahalaga sa pagmamahal. Tumingin ako sa paligid. Ang mga painting sa dingding, ang mga antigong florera, ang karangyaan ng mansyong ito. Para sa lahat ng tao, ako ang swerteng babae. Asawa ng isang Monteverde. Pero sa loob ng pader na ito, ako ay isang preso. Isang preso na ang tanging kasalanan ay ang maniwala na ang pagmamahal ay sapat na para bumuo ng isang pamilya. Tumingala ako at huminga ng malalim. Ang hangin ay nananatiling malamig pero sa loob ko may isang maliit na apoy na nagsisimulang magbaga. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang klaridad. Kung obligasyon lang ako, kung wala akong halaga sa kanyang mga mata, ano pa ang pinanghahawakan ko? Inabot ko ang baso ng tubig sa mesa at ininom ito ng dahan-dahan.
Ang basong kristal ay kasing linaw ng aking desisyon na unti-unting nabubuo. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ito. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang aking hangganan ay ang sandaling ito. Lumapit ako sa cabinet kung saan nakatago ang aming mga dokumento. Inilabas ko ang aming marriage certificate. Pinagmasdan ko ang mga pangalan namin, Lucas Monteverde at Teresa Santos. Nakapagtataka na ang piraso ng papel na ito ang nagtatali sa dalawang taong hindi naman magkasundo. Inilagay ko ito sa loob ng isang envelope. Pagkatapos kinuha ko ang aking singsing, ang mamahaling singsing na simbolo ng aming sumpaan. Inalis ko ito sa aking daliri. Madali itong natanggal, parang kusa ring bumibitaw ang lahat ng connection ko sa kanya. Inilapag ko ito sa gitna ng hapagkainan sa tabi ng plato na hindi niya kinain. Hindi na ako magiging obligasyon mo, Lucas. Bulong ko sa hangin. Dahil simula ngayong gabi, hindi na ako ang babaeng maghihintay sa iyo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking silid. Hindi ako lilingon. Hindi ako hihingi ng tawad sa pag-alis na ito. Ang gabing ito ang huling gabi. Nahahayaan kong yurakan nila ang aking pagkatao. Bukas pagising ko, wala na ang asawang Teresa. Ang matitira na lang ay ang Teresa na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, malayo sa anino ng mga Monteverde. Dinala ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Tiningnan ko ang sarili ko, ang babaeng nagtiis, ang babaeng umiyak, ang babaeng nakalimot sa sarili para sa iba. Tapos na, sabi ko sa reflection ko. At sa unang pagkakataon naniwala ako sa sarili ko. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng silid pero wala itong dalang init para sa akin. Pagkagising ko, ang unang bagay na hinanap ng mga mata ko ay ang singsing sa aking daliri. Wala na ito. Inilagay ko na sa hapagkainan kagabi at sa isang kakaibang paraan, ang pagkawala nito sa aking kamay ay nagbigay sa akin ng kakaibang gaan sa loob. Hindi ko hinintay na makita si Lucas. Pagbaba ko, wala na siya at ayos lang yon. Hindi ko na kailangang magpanggap na maayos ang lahat sa harap niya. Kailangan ko lang gawin ang trabaho ko sa Monteverde Foundation. Iyon ang huling natitirang obligasyon ko sa pamilyang ito. Ang siguraduhin ang legacy ni General Eduardo ay hindi mapapahiya dahil sa kapabayaan. Sa opisina ng foundation, abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na taunang charity gala. Ako ang namamahala rito. At sa gitna ng pagrerepaso ng mga gastusin, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ko. Isang invoice mula sa Alcantara Events Management, ang ahensyang pagmamay-ari ni Vanessa. Napakataas ng singil para sa catering at decorations. Kung ikukumpara ko ito sa mga nakaraang supplier na mas kilala at mas subok na ang kalidad, halos doble ang presyo ng ahensya ni Vanessa. Bukod pa roon, may mga resibo ng mga consultation fees na hindi naman dumaan sa board approval. Kaba ang bumalot sa akin. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung anong ibig sabihin nito. Kung totoo ang hinala ko, ginagamit ni Vanessa ang pangalan ng Monteverde Foundation para pagkakitaan ang sarili niya. Ang pondong dapat sana ay para sa mga anak ng mga sundalong nagbuwis ng buhay na pupunta sa bulsa ng taong gustong umagaw sa lugar ko. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Ito ang pangalan ng pamilya na pinapangalagaan ko. Nang gabing iyon, hindi ko na hinintay na makita siyang galit. Pag-uwi ni Lucas, diretsama ko siyang hinarap sa sala, hawak ang mga dokumentong nakita ko. Lucas, kailangan nating mag-usap tungkol sa charity gala. Panimula ko. Ang boses ko ay matatag kahit na ang totoo ay nagwawala ang kaba sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin ng may pagkamuhi. Teresa, pagod ako. Huwag mo akong abalahin sa mga petty concerns mo. Hindi ito petty concern, Lucas. Tumingin ka sa mga dokumentong ito. Inilapag ko ang mga papel sa harap niya. May anomalya sa ahensya ni Vanessa. Sobra-sobra ang singil nila sa foundation at may mga bayad na hindi dumaan sa tamang proseso. Ninanakawan niya ang foundation. Bahagyang tumigil si Lucas sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Tumingin siya sa mga papel at sa loob ng ilang segundo, inasahan ko na magagalit siya.
Inasahan ko na bilang isang Monteverde, poprotektahan niya ang legacy ng ama niya. Pero nagkamali ako. Isinara niya ang folder ng padabog at itinapon iyon sa sofa. Petty ulit niya pero sa pagkakataong ito may kasama ng pag-iinsulto. Talagang gagawin mo ang lahat para siraan siya, ano? Hindi ka ba napapagod? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kaya pati ibang tao gusto mong hilahin pababa. Nanginig ang labi ko. Lucas, hindi ko siya sinusubukan siraan. Ebidensya ito. Ang foundation na ito ang buhay ng tatay mo. Huwag mong gagamitin ng pangalan ng tatay ko para lang pagtakpan ng selos mo. Sigaw niya, ang boses niya ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Lumapit siya sa akin ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng babala. Alam ko kung bakit mo ginagawa o ayaw mong makita na mas magaling siya sa iyo na mas masaya ako sa kanya kaysa sa iyo. Pero Teresa, tandaan mo kahit anong gawin mong paninira, hindi mo mababago ang katotohanan na siya ang pinili ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa aking sikmura. Ang paninindigan ko para sa tama ay binaliktad niya para maging ebidensya ng aking pagiging desperada at selosa. Hindi ito tungkol sa selos, mahinahon pero may diin kong sagot kahit na ang mga mata ko ay nag-iinit na sa luha. Tungkol ito sa integridad ng pangalang Monteverde. Kung hindi mo kayang makita ang katotohanan dahil bulag ka sa pag-ibig mo sa kanya, hindi ko na alam kung sino pa ang kinakasama ko. Tinitigan niya ako nang matagalang mga mata niya ay parang yelo. Kung hindi mo kayang tanggapin ang sitwasyon, Teresa, pwedeng-pwede kang umalis. Pero huwag mong idamay ang negosyo or ang mga taong mahalaga sa akin. Sa mga paranoia mo, tumalikod siya at naglakad paakyat ng hagdan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malaking sala. Ang mga dokumentong inilapag ko ay nakakalat sa sahig. Ngayon ko lang na-realize ang lalim ng kinakaharap ko. Hindi lang pala si Vanessa ang kalaban ko. Ang mismong taong dapat sana ay kasangga ko, ang asawa ko, ang pinakamalaking hadlang sa katotohanan. Kung hindi man lang siya nakikinig sa akin tungkol sa pera ng foundation, lalo na kaya sa nararamdaman ko. Ang mansyong ito ay hindi natahanan. Ito ay isang hawla na gawa sa kasinungalingan at nakakulong ako rito kasama ang taong handang sirain ang lahat pati na ang sarili niyang dangal para lang sa babaeng ginagamit siya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit ay hindi na lang lungkot. Ito ay pagkadismaya. Isang matinding pagkadismaya sa taong akala ko ay kilala ko. Sa sandaling iyon alam ko na, hindi lang basta paghihiwalay ang kailangan ko. Kailangan kong iligtas ang sarili ko bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim na dinala ng babaeng iyon sa buhay namin. Ang pagharap sa salamin ay naging isang ritual ng pagpapanggap. Inayos ko ang aking buhok, pinulbusan ang mukha para itago ang pamumugto ng aking mga mata at sinuot ang mamahaling kwintas na regalo sa akin ni General Eduardo. Ngayong gabi ay ang taunang charity gala ng Monteverde Foundation. Hindi ako pwedeng umabsent. Ang hiyaang kahihiyan ay hindi papayag na magpakita ako ng kahinaan sa harap ng ibang tao. Sa lipunang ginagalawan namin ang asawang Monteverde ay dapat laging nakangiti, laging suportado at laging perpekto. Kahit na ang totoo ang puso ko ay unti-unti nang nawawasak sa loob. Pagdating sa ballroom, sinalubong ako ng ingay ng mga taong puro kilala sa lipunan. Agad kong hinanap si Lucas. Nakita ko siya sa gitna ng mga investor at sa tabi niya nakakapit ang braso ni Vanessa. Nakasuot siya ng isang gown na masyadong kapansin-pansin, halos kasing ganda ng sa akin, pero mayabang ang kanyang tindig. Habang naglalakad ako palapit, nakita ko ang mga bulong-bulungan ng ibang mga panauhin. Siya ba ang asawa? Bakit parang hindi sila magkasama? Nabalitaan niyo ba ang tungkol sa event planner? Nilamon ako ng hiya. Gusto kong tumalikod at tumakbo palabas pero hindi pwede. Utang na loob ko sa pamilyang Monteverde ang pagpapanatili ng kanilang dangal. Teresa, bati ni Lucas nang makalapit ako. Walang halong emosyon ang kanyang boses, isang pagbati na kasing lamig ng yelo. Hindi man lang niya ako hinawakan sa baywang gaya ng dati kapag may media.
You're late. Pasensya na may inasikaso lang ako sa kitchen staff para sa menu. Sagot ko pilit ang ngiti. Teresa, darling. Bati naman ni Vanessa ang boses ay parang honey na nakakasuka sa tamis. Don't worry, inayos ko na ang lahat. Lucas and I already planned the program for tonight. You don't have to stress yourself with the details. Nanigas ako. Hindi foundation ay proyekto ko, ang mga detalye ay pinaghirapan ko ng ilang buwan at ngayon ipinaparamdam niya na parang ako ang outsider sa sarili kong trabaho. Tumingin ako kay Lucas, nagbabakas sakali na itama niya si Vanessa, pero ang ginawa niya ay tumangulang at hinaplos ang balikat nito. She's right, Teresa. Vanessa has a better eye for these things. Just enjoy the night. Just enjoy the night. Parang sinampal ako sa harap ng napakaraming tao. Ang pagod ko, ang dedikasyon ko, itinapon lang niya na parang basura para bigyang daan ng babaeng ito. Habang tumatagal ang gabi, lalong sumasakit ang dibdib ko. Sa bawat toast, si Vanessa ang laging nasa tabi ni Lucas. Sa bawat pasasalamat sa mga donors, ang pangalan ni Vanessa ang binabanggit habang ang pangalan ko ang asawang legal na nagpatakbo ng foundation sa loob ng 2 taon ay tila nabura sa listahan. Sa gitna ng program, humingi ng mic si Vanessa. I want to thank the love of my life, Lucas, for giving me this platform to help the foundation. Sabi niya habang nakatingin ng diretso kay Lucas. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan, tila naniniwala sa isang palabas na alam ko namang kasinungalingan. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang ilang board members na nagbubulungan habang nakatingin sa akin ng may awa. Iyon ang pinakamasakit. Hindi galit ang nakikita ko sa mga mata nila kundi awa. Awa para sa isang asawang tinalikuran na ng sarili niyang asawa sa harap ng publiko. Hindi ko na kaya. Lumabas ako ng ballroom at nagtungo sa terrace. Ang hangin sa labas ay mahangin pero hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit na bumabalot sa akin. Akala mo ba hindi ko nakikita? Boses ni Vanessa mula sa likuran ko. Hindi ko man lang siya kailangang lingunin para malaman na siya iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango niya ay sumunod sa kanya. Ano ang gusto mo, Vanessa? Tanong ko nang hindi lumilingon. I want you to know your place. Sagot niya. Tumabi siya sa akin humahawak sa railing. Lucas doesn't want you. The family doesn't need you. You're just a ghost in this house. Why don't you do everyone a favor and just leave? Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Alam mo ba kung bakit ako nandito, Vanessa? Dahil may dignidad ako. May utang na loob ako sa mga taong nagpalaki sa akin na maging marangal. Hindi ako katulad mo na handang manira ng buhay ng iba para lang makuha ang gusto. Tumawa siya ng mahina. Dignidad ba ang tawag sa pagkapit sa lalaking hindi ka naman mahal? How pathetic. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang presensya ni Lucas sa likuran namin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakikinig. Teresa, stop this. Malamig niyang wika. Hindi man lang niya tinanong kung ano ang pinag-uusapan namin. Vanessa is just trying to help. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya. Nakakahiya. Iyon ang salitang laging ibinabato sa akin. Ang pagiging nakakahiya ang naging dahilan kung bakit ako nagtiis. Pero sa sandaling iyon, habang tinitignan ko silang dalawa ang lalaking minahal ko, at ang babaeng sumisira sa amin, naintindihan ko na. Ang tunay na kahihiyan ay hindi ang pag-alis. Ang tunay na kahihiyan ay ang pananatili sa isang lugar kung saan wala ka ng halaga. Tama ka, Lucas. Sagot ko, ang boses ko ay kalmado, halos pabulong. Nakakahiya nga. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako bumalik sa ballroom. Hindi ako nagpaalam sa kahit kanino. Sumakay ako sa sasakyan at nagmaneho palayo sa mansyon na yon. Dala ang desisyon na unti-unti nang nagiging malinaw. Ang gabing ito, ang huling pagkakataon na gagamitin nila ang pangalan ko para sa kanilang mga laro. Bukas magbabago na ang lahat. Ang mansyon ay naging sobrang tahimik.
Hindi dahil sa payapa, kundi dahil sa bigat ng balita. Hindi pa man natutuyo ang luha ko. Mula sa gabing iyon, dumating ang mas masakit na dagok, pumanaw na si General Eduardo. Ang tanging taong tumuring sa akin na parang tunay na anak, ang tanging nagparamdam sa akin na may lugar ako sa pamilyang ito ay wala na. Habang nakaburol ang General, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Hindi lamang ito dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa pag-aabang sa kung ano ang maiiwan niya. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Vanessa, ang pag-aabang sa yaman, sa kapangyarihan, sa kung paano niya makukuha ang lahat sa oras na mabuksan ang testamento. Dumating ang araw ng pagbasa sa huling habilin. Nakaupo kaming lahat sa sala, ako, si Lucas at ang abogado ng pamilya. Hindi ko inasahan ng anuman. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan at ang pagkakataong makapagluksa sa ilalim ng huling habilin ni General Eduardo Monteverde. Panimula ng abogado habang binubuksan ang isang makapal na envelope, ipinapamahagi niya ang kanyang ari-arian sa sumusunod na paraan. Nakinig ako ng maigi. Nabanggit ang mga donasyon sa mga sundalo, ang mga property sa probinsya. Pero nang dumating ang bahagi tungkol sa Monteverde Group, huminto ang abogado at tumingin sa akin. At para sa kanyang mga shares sa kumpanya, ipinapamana ni General Eduardo ang 30%, 30% ng Monteverde Group kay Teresa Santos Monteverde. Nalaki ang mga mata ko. Tumahimik ang buong sala. Halos sigaw na wika ni Lucas. Tumayo siya, ang mukha niya ay namumula na sa galit. Hindi, mali ang nakalagay dyan. Si Papa ay hindi gagawa ng desisyong ganyan. Bawiin mo yan. Lucas, ito ang nakasaad sa legal na dokumento. Kalmadong sagot ng abogado. Ramdam ko ang pagtingin ni Lucas sa akin. Hindi ito tingin ng asawang nalulungkot. Ito ay tingin ng isang taong gustong pumatay. Ikot bulong niya na unti-unting lumalakas. Anong ginawa mo sa kanya? Anong sinabi mo sa tatay ko para makuha ang loob niya? Manipulative bitch? Lucas, hindi ko alam to. Depensa ko, nanginginig ang boses ko. Wala akong alam sa testamento niya. Sinungaling, sigaw niya at nilapitan ako. Akala ko sasaktan niya ako, pero huminto siya sa harap ko, ang mukha niya ay puno ng pandidiri. Kaya pala ang bait-bait mo sa kanya. Kaya pala lagi mong inaalagaan dahil nag-aabang ka pala ng mana. You are nothing but a gold digger. Lucas, tama na. Awat ni Vanessa, pero nakita ko ang bahagyang nangiti sa labi niya. Alam ko ang ibig sabihin noon. Lalo siyang nagalit kay Lucas dahil nakuha ko ang shares at lalo siyang maghahanap ng paraan para sirain ako. Hindi ko tinanggap ang pagpapakasal sa'yo dahil gusto ko ang pera niyo. Sagot ko kahit nabasag na ang boses ko. Tinatanggap ko ang buhay na to dahil sa utang na loob ko sa kanya. Pero kung ito ang tingin mo sa akin na pera lang ang habol ko, hindi ko na kailangan ng shares na yan. Oh, really? Mapang-uyam na tanong ni Lucas. Kung ganun, bakit hindi mo i-sign over lahat ng shares sa akin ngayon din? Patunayan mo na wala kang habol sa pera. Tumingin ako sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na lalaking pinakasalan ko. Isang lalaking walang tiwala, walang pagmamahal, at handang yurakan ang dangal ko para sa kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Lucas. Pero ang shares na ito ay regalo ng tatay mo. Hindi ko ito ibibigay sa'yo hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi mo deserve ang tiwala ng tatay mo. Sagot ko. Tumalikod ako at naglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, pero ang puso ko ay unti-unting lumilinaw. Hindi pala ito biyayang nagbibigay ng seguridad. Isa itong sumpa. Ang shares na ito ang magiging dahilan kung bakit lalo akong ipapahamak ni Lucas at ni Vanessa. Pumasok ako sa kwarto at nilock ang pinto. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinuha ko ang aking maleta. Hindi na bukas. Ngayon na. Habang naglalagay ako ng mga damit sa loob, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto sa ibaba at ang boses ni Lucas na nagmumura. Narinig ko ang tawanan ni Vanessa.
Ang shares na ito ang huling bagay na nagtatali sa akin sa kanila. Pero kung ito rin ang dahilan para maging bilanggo ako habang buhay, mas pipiliin kong talikuran ng lahat. Hindi ko kailangan ng mana ng Monteverde para mabuhay. Ang kailangan ko ay ang sarili ko. Ibinaba ko ang maleta at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Wala nang luha, wala nang hiya. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matinding determinasyon na tumakas sa impyernong ito. Ang pag-click ng kandado ng aking maleta ay ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa loob ng 2 taon. Bawat damit, bawat gamit na ipinapasok ko ay parang pagtanggal ng isang tanikala. Hindi ako nagdadala ng mga alahas na ibinigay ni Lucas. Hindi ko kailangan ng anumang paalala ng buhay na hiniram ko lang. Biglang bumukas ang pinto. Si Lucas. Nakatayo siya roon, nakapamulsa, ang mukha ay puno ng paghamak. Hinasahan niya sigurong nakikita niya akong umiiyak, nagmamakaawa para hindi umalis. Ano to, Teresa, drama na naman? And tanong niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. Saan ka pupunta sa hotel? Magpapalamig ka lang ng ulo. Bukas babalik ka rin. Alam nating pareho na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pangalan ko. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Tumayo ako nang matuwid ang mga mata ko ay diretso sa kanyang mga mata. Walang galit, walang takot, payapa. Hindi ako pupunta sa Hotel Lucas. Sagot ko, ang boses ko ay kalmado, halos pabulong pero may diin. Nilapitan ko siya at inabot ang isang makapal na envelope. Tiningnan niya ito nang may pagtataka. Ano to? Divorce papers? Simpleng sagot ko. At kasama dyan ang mga legal documents na nagbibigay sa'yo ng full management control sa shares na ipinamana sa akin ng tatay mo. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Natigilan siya. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. Divorce, Teresa, nag-iisip ka ba? Kapag lumabas ka sa bahay na to, wala ka ng balikang pamilya, wala ka ng pera, maghihirap ka. Mas gusto ko pang maghirap kaysa manatili sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Sagot ko, dito ang tingin mo sa akin ay isang obligasyon. Sa labas tao ako. May halaga ako. Babalik ka rin. Pilit pa rin niyang sinabi bagaman may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pagkatapos ng 1 linggo, tatawag ka rin sa akin. Hindi na, Lucas. Kinuha ko ang aking maleta. Naglakad ako palampas sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng mansyon na ito ay parang pag-iwan sa isang masamang panaginip. Narinig ko ang mga yabag niya sa likuran ko, susundan sana ako, pero huminto siya. Alam ko sa isip niya, iniisip niya na nagmamayabang lang ako. Pagdating ko sa pintuan, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang mansyong ito, ang simbolo ng karangyaan na naging bilangguan ko. General Eduardo knew, sabi ko bago ko buksan ang pinto. Ang alin, tanong niya. Alam niya kung bakit ako aalis. Alam niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang pilitin tayong magsama. Sana kahit patay na siya, matutunan mong intindihin kung bakit niya ibinigay sa akin ang shares na yun. Hindi para sa pera, Lucas. Para mabigyan ako ng lakas na iwanan ka. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Walang lumingon sa akin para pigilan ako. Wala ang mga kasambahay dahil pinatulog ko na sila. Solo lang ako. Habang naglalakad ako patungo sa gate, naramdaman ko ang bigat sa aking balikat na unti-unting nawawala. Wala na ang mga Monteverde. Wala na ang mga panghuhusga. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng sarili kong mga yabag sa semento. Sa loob ng mansyon na natiling nakatayo si Lucas sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang divorce papers na hawak niya. Inasahan niyang magiging masaya siya na wala na ang obligasyon na nagpapabigat sa kanya. Nasa wakas, malaya na siyang makakasama si Vanessa ng walang guilty conscience. Pero habang tinitignan niya ang bakanting sala at habang naririnig niya ang paglayo ng tunog ng sasakyang sinakyan ni Teresa, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng lamig na hindi niya may paliwanag. Hindi ito saya. Tumingin siya sa paligid.
Ang mansyon ay naging masyadong tahimik, masyadong malawak, at sa unang pagkakataon parang may kulang. Babalik yun. Bulong niya sa sarili para kumbinsihin ang sarili. Babalik yun. Pero sa kanyang kaloob-looban, alam niya ang totoo. Hindi na siya titingnan ni Teresa ng may pagmamahal. Ang babaeng nagtiis sa lahat ng kanyang pananakit ay tuluyan ng naglaho. At ang naiwan ay ang katahimikan ng isang bahay na wala ng puso. Ang hamog ng bagyo ay humahalik sa aking mga pisngi tuwing umaga. Dito ang lamig ay hindi nagmumula sa kawalan ng pagmamahal, kundi sa yakap ng kalikasan. 2 buwan na ang nakalipas mula nang iwan ko ang mansyon ng mga Monteverde. Ang buhay ko ngayon ay malayo sa karangyaan, wala ng mga katulong, wala ng mamahaling sasakyan, at wala ng mga taong humuhusga sa bawat kilos ko. Ang maliit na panaderya na nirentahan ko ay matatagpuan sa isang tahimik na eskinita. Hindi ito malaki, sapat lang para sa isang oven, 2 lamesa at isang maliit na estante. Para sa mga sariwang pandesal at ensaymada na ako mismo ang nagbe-bake tuwing madaling araw. Teresa, baka naman mapagod ka masyado. Ani Aling Nena ang kapitbahay ko na nagtitinda rin ng kape sa tapat. Maupo ka muna riyan, kape muna tayo. Napangiti ako. Isang totoong ngiti. Hindi yung ngiting pilit na kailangan kong ipakita sa mga gala ng Monteverde. Ayos lang po, Aling Nena. Masarap pong magmasa ng harina. Nakaka-relax. Totoo yon. Ang pagmasa ng dough ang naging therapy ko. Sa bawat pagdiin ko sa malambot na masa, parang doon ko rin ipinapasa ang mga sakit at pagod na naipon sa loob ng 2 taon. Wala nang pressure. Wala nang kailangang patunayan. Pagkatapos kong ilabas ang huling batch ng pandesal, naupo ako sa harap ng shop habang hinihintay ang mga suki. Tumingin ako sa langit. Ang sunrise sa Baguio ay kasing ganda ng inaasahan ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko iniisip ang kung ano ang dapat kong gawin para pasayahin si Lucas. Hindi ko iniisip kung anong event ang susunod na dapat i-manage. Ang tanging iniisip ko lang ay kung gaano kasarap ang kape at kung ilang pirasong pandesal ang mabebenta ko ngayong araw. Ito pala ang pakiramdam ng maging malaya. Hindi ko akalain na ang pagiging simple ang magbibigay sa akin ng higit na seguridad. Noong nasa mansyon ako, pakiramdam ko ay palagi akong nakatuntong sa manipis na yelo, isang maling galaw, isang maling salita at babagsak ako. Dito ang lupa ay matigas at siguradong kinatatayuan ko. Hindi madali ang simula. Minsan nanginginig ang mga kamay ko sa pagod. Minsan nakakamiss din ang magkaroon ng kumpletong gamit sa kusina. Pero ang bawat sentimong kinikita ko ay galing sa pawis ko, hindi sa mana o sa utang na loob ng pamilya Monteverde. Yun ang pinakamahalagang bagay para sa akin, ang dangal na nanggagaling sa sariling pagsisikap. Magandang umaga, Miss Teresa. Bati ng isang estudyante na suki ko na. 1 dosenang pandesal po ulit. Sige, heto o mainit-init pa. Sagot ko habang inilalagay ang tinapay sa supot. Habang inaabot ko ang sukle, may napansin akong anino sa tapat ng shop. Hindi si Aling Nena. Hindi rin suki. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket at sombrero nakatayo sa malayo, pinapanood ako. Mabilis siyang tumalikod. Nang mapansin niyang napatingin ako, tumibok ng mabilis ang puso ko. Si Lucas ba yun? Sandali akong natigilan. Pilit kong inalis ang kaba. Kahit siya man iyon or hindi, wala na siyang kinalaman sa akin. Hindi na ako ang asawang naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Hindi na ako ang babaeng titiisin ang pananakit niya para sa utang na loob. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pag-aayos ng display ng tinapay. Kung siya man iyon, siguro nagtataka siya kung bakit nakangiti ako habang nagtatrabaho ng ganito kabigat. Siguro hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng obligasyon niya ay mas masaya ngayon kaysa noong siya ang nagbibigay ng lahat ng luho. Okay ka lang, Teresa? Tanong ni Aling Nena. Opo, Aling Nena, sagot ko at ang ngiti ko ay abot hanggang sa aking mga mata. Ayos na ayos lang po ako. Bumalik ako sa loob ng kusina.
Habang humahalo ang amoy ng kape at tinapay, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang nakaraan ay parang usok na unti-unting natatangay ng hangin sa Baguio. Ang hinaharap kahit gaano pa kasimple ay akin na. At sa wakas, hindi ko na kailangang humingi ng tawad sa pagiging masaya. Malakas na bumagsak ang makapal na folders sa ibabaw ng babasaging mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong opisina ng Monteverde Foundation, kasunod ang nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Lucas, magkasalubong ang kilay habang tinitingnan ng withdrawal letter mula kay Mr. Sai, ang pinakamalaking donor ng kanilang scholarship program. Papanong nangyaring nag-pull out siya? Mading tanong ni Lucas, pilit kinokontrol ang galit sa kanyang boses. 2 dekada na siyang partner ng foundation. Papaano natin nawala ang tiwala niya sa loob lamang ng 2 buwan? Yumuko ang kanyang secretary na si Helen. Nanginginig ang mga kamay nitong nakahawak sa tablet. Sir, ayon po sa sulat ni Mr. Sai, hindi po niya nagustuhan ang naging takbo ng huling charity gala. Sobrang laki raw po ng ginastos sa decors at catering, pero nabawasan ang budget para sa mga bata. Huminto si Helen, nag-aalangang ituloy ang sasabihin. At hinahanap po niya si Ma'am Teresa, sir. Si Ma'am Teresa po kasi ang laging nag-go update sa kanya ng personal tungkol sa mga grades ng mga scholars. Bago pa man makasagot si Lucas, bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Suot ang isang mamahaling designer dress at may bit-bit na shopping bags, naglakad siya na parang pag-aari niya ang buong gusali. Lucas darling, are we still going to dinner? I've been waiting for an hour. Maarteng, sabi niya, hindi man lang pinansin ang tension sa kwarto. Tiningnan siya ni Lucas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-aalala. Vanessa, nag-pull out si Mr. Sai. Ang event na inorganize mo ang tinuturo nilang dahilan. Umirap si Vanessa at inilapag ang mga bag sa sofa. Oh please, it's just 1 donor, Lucas. We don't need them. Kung ayaw nila sa bago nating patakboy, di humanap tayo ng iba. Besides, Teresa left everything in a mess bago siya umalis. Hindi ko kasalanan na puro luma ang sistema niya. Kumunot ang noo ni Lucas. Alam niyang kasinungalingan iyon. Simula nang umalis si Teresa, sunod-sunod ang naging problema ng foundation. Mga nagagalit na suppliers, mga hindi bayad na bills, at mga donors na nagrereklamo sa kakulangan ng transparency. That 1 donor funds half of our scholarship program, Vanessa. Malamig na sagot niya. At hindi mess ang iniwan ni Teresa. Iniwan niya ang foundation na nasa perpektong kondisyon. Nagalit si Vanessa sa narinig. Are you defending her now? Lucas, let me remind you, ako ang nandito. Ako ang tumutulong sa'yo. Padabog niyang kinuha ang kanyang bag. Call me kapag tapos ka na sa mood swings mo. Pagkalabas ni Vanessa, napasabunot si Lucas sa kanyang sariling buhok. Pinalabas niya si Helen at nag-isa sa opisina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lumang desk na ginagamit noon ni Teresa. Wala na itong laman malinis at maayos katulad ng palaging ginagawa ni Teresa. Pero nang buksan niya ang pinakailalim na drawer, may nakita siyang isang lumang notebook. Kinuha niya ito at binuksan. Ito ang personal logbook ni Teresa. Sa bawat pahina nakasulat ang kanyang malinis at pinunasulat kamay. Mang Berto janitor, kailangan ng tulong para sa gamot sa puso. Ibawas sa budget ng catering ko. Scholarship ni Ana. Siguraduhing maipadala bago mag-Biyernes para hindi siya ma-drop sa klase. Mr. Sai's birthday. Padalhan ng paborito niyang ensaymada, huwag kalimutan ng handwritten note mula sa mga bata. Habang binabasa ni Lucas ang bawat pahina, parang may kung anong mabigat na bato ang dumiin sa kanyang dibdib. Walang kahit anong record dito na nagpapakitang ginamit ni Teresa ang pera ng foundation para sa sarili niya. Bawat pahina ay puno ng malasakit. Bawat desisyon ay para sa kapakanan ng iba. Sa kabilang banda, naalala niya ang mga invoices na pinapirmahan sa kanya ni Vanessa, mga libo-libong piso para sa bulaklak mamahaling wine, para sa mga VIP at mga consultation fees na walang malinaw na resibo.
Bumalik sa isip ni Lucas ang mga huling salitang binitawan niya kay Teresa nung gabi ng pagbasa ng testamento. Kaya pala ang bait-bait mo sa kanya. Nag-aabang ka pala ng mana, you are nothing but a gold digger. Napapikit si Lucas. Kinuha niya ang envelope sa kanyang briefcase, ang divorce papers na pinirmahan ni Teresa bago umalis. Wala siyang hininging kahit isang sentimo. Ang 30% shares ay nakapangalan pa rin kay Teresa pero iniwan niya ang buong voting rights kay Lucas. Hindi niya ginamit ang pera. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Ngayon lang naintindihan ni Lucas. Hindi si Teresa ang naging obligasyon niya. Si Teresa ang tanging taong sumalo sa mga obligasyong hindi niya kayang panindigan. At nang tabuhin niya ito kasama nitong nawala ang kaluluwa ng legacy ng kanyang ama, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito agad. Hello, Sir Lucas. Boses ng isang lalaki. Ito ang private investigator na binayaran niya ilang linggo na ang nakakaraan para hanapin si Teresa. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nahanap mo na siya. Opo, sir. Nasa Baguio po siya. Nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Lucas pero agad itong napalitan ng pag-aalala. Sa loob ng 2 buwan, inisip niya kung paano nabubuhay si Teresa nang walang pera. Siguro nahihirapan na ito. Siguro naghihintay lang itong sunduin niya. Kumusta siya? Nahihirapan ba siya? Kailangan ba niya ng financial assistance? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan niya. Natahimik ang investigator sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot. Sir, sa totoo lang po, hindi po siya mukhang nahihirapan. Napakunot ang noo ni Lucas. Anong ibig mong sabihin? May maliit po siyang nirentahang panaderya dito. Nagbebenta po siya ng tinapay araw-araw. Kanina ko pa po siya inoobserbahan. Sir, mukhang napakasaya po niya. Nakangiti siya habang kausap ang mga kapitbahay. Wala po siyang bakas ng paghihirap o lungkot. Natigilan si Lucas. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. Napakasaya po niya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang ego. Akala niya kapag umalis si Teresa sa mansyon, babagsak ang mundo nito. Pero ang totoo, ang mundo ni Lucas ang gumuho. Habang siya ay naiwang nakakulong sa isang malamig na mansyon at isang kumpanyang unti-unting nasisira dahil sa maling babaeng pinili niya si Teresa ay malaya at masaya. Tiningnan ni Lucas ang bakanting upuan ni Teresa sa opisina. May naramdaman siyang kirot na hindi niya inaasahang mararamdaman isang matinding pangungulila. Pinindot niya ang intercom para tawagin ang kanyang secretary. Helen, i-cancel mo lahat ng meetings ko para bukas at ihanda mo ang sasakyan. Saan po kayo pupunta, sir? Pupunta ako ng Baguio. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumapasok sa bukas na bintana ng opisina ni Lucas sa mansyon. Nakatayo siya roon bihis na at handa nang umalis patungong Baguio. Hawak niya sa kanyang kamay ang susi ng sasakyan. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Sa isip niya paulit-ulit na nag-e-echo ang sinabi ng investigador. Napakasaya po niya. Gusto niyang makita. Gusto niyang malaman kung totoo bang kaya ni Teresa na mabuhay na parang hindi man lang siya dumaan sa buhay nito. Gusto niyang humingi ng tawad. Sir Lucas. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Lucas. Nakatayo sa pintuan ng kanyang study room, si Mr. Reyes ang chief auditor ng Monteverde Group. Halos humahangos ang matandang lalaki mukhang walang tulog at may bitbit na isang makapal na red folder. Mr. Reyes, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Paalis na ako. Kunot noong tanong ni Lucas. Pasensya na po sa abala, sir. Nanginginig ang boses ni Mr. Reyes. Lumapit siya at inilapag ang folder sa ibabaw ng mahogany desk. Hindi po ito makakapaghintay. Kagabi pa po namin nire-review ang mga financial statements ng kumpanya at ng foundation. Tulad ng iniutos ninyo matapos mag-pull out si Mr. Sai. Sir, kailangan niyo po itong makita ngayon din.
Kahit nagmamadali na pilitan si Lucas na buksan ang folder, ang unang pahina ay ang audit report ng Alcantara Events Management, ang ahensya ni Vanessa. Nakita ko na to, overpriced ang catering at decors. Hindi lang po yan, sir, putol ni Mr. Reyes. Tingnan niyo po ang mga sumunod na pahina. Nilipat ni Lucas ang pahina. Tumambad sa kanya ang mga bank statements at transaction histories. Mga malalaking halaga ng pera, milyon-milyong piso na inilipat mula sa Monteverde Foundation patungo sa iba't ibang offshore accounts. At ang lahat ng accounts na ito ay nakapangalan sa isang tao kay Vanessa Alcantara. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Ipinakita ni Mr. Reyes ang mga nakalakip na emails na nakuha nila mula sa nasirang server ng kumpanya. Mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Vanessa at ni Lorenzo Villarosa ang pinakamalaking kalaban ng Monteverde Group sa industriya. Napatigil ang paghinga ni Lucas habang binabasa ang isa sa mga email ni Vanessa kay Lorenzo. Don't worry about Lucas. He's too blinded by me. He signs whatever I put on his desk without reading it. Once we bleed the foundation dry and devalue the stocks, you can execute the hostile takeover. I'll make sure the board loses complete faith in him by next quarter. Parang may sumabog na bomba sa loob ng utak ni Lucas. Ang mga letrang nakalimbag sa papel ay unti-unting nanlabo. Bumagsak siya sa kanyang upuan, nanginginig ang mga kamay na hawak ang papel. Hindi lang siya niloloko ni Vanessa. Pinaplano nitong sirain ang buong legacy na ipinundar ng kanyang ama. Ginawa siyang tanga, ginawa siyang tao-tauhan sa sarili niyang kumpanya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabi bago ang charity gala. Nakita niya ang imahe ni Teresa nakatayo sa harap niya, hawak ang mga dokumento na nagpapatunay ng anomalya sa ahensya ni Vanessa. Tungkol ito sa integridad ng pangalang Monteverde. Sabi noon ni Teresa, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at paninindigan. At ano ang ginawa niya? Ibinato niya ang mga dokumento sa sahig. Tinawag niya itong Desperada Bee, selosa at gold digger. Pinagtanggol niya ang babaeng unti-unting pumapatay sa kumpanya niya at itinaboy ang nag-iisang babaeng pilit siyang inililigtas mula sa kapahamakan. Sir, awang-awang tawag ni Mr. Reyes nang makita ang pamumutla ni Lucas. Gaano katagal na tong nangyayari, Reyes? Mahinang tanong ni Lucas, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nagsimula po ito nung umalis si Ma'am Teresa, sir. Nung siya pa po ang pumipirma sa foundation, hindi po makalusot ang mga packing invoices ni Miss Vanessa. Pero nang ipasa niyo kay Miss Vanessa ang pamamahala, doon po nagsimula ang malakihang paglipat ng pondo. Napapikit si Lucas. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang dibdib, umaabot hanggang sa kanyang lalamunan. Ang hiya. Isang klaseng kahihiyan na hindi kayang hugasan ng anumang yaman. Pinagbintangan niya si Teresa na nagnanasa sa yaman nila, ngunit si Teresa pa ang nag-iwan ng lahat. Samantalang ang babaeng itinuring niyang perpekto ay isang linta na sumisipsip sa kanilang dugo. Naalala niya ang mga huling salita ni Teresa bago ito lumabas ng mansyon. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. At ngayon niya naiintindihan kung bakit. Dahil sa umpisa pa lang malinis ang intention nito. Siya lang itong bulag at mapagmataas. Paano niya ngayon haharapin si Teresa? Paano siya pupunta sa Baguio para magmakaawa samantalang basag na basag ang dangal niya? Wala siyang karapatang sirain ang kapayapaan nito ngayon. Hindi siya pwedeng pumunta doon bilang isang talunan na napagtanto lang ang halaga ng asawa dahil niloko siya ng iba. Tumayo si Lucas. Ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na determination. Tiningnan niya si Mr. Reyes. Huwag mong ipaalam kahit kanino na alam na natin ito. I-secure mo lahat ng ebidensya. I-freeze mo ang mga accounts ng foundation ng palihim. Pero sir, paano po yung pag-alis nyo? Tanong ni Mr. Reyes. Kinuha ni Lucas ang susi ng sasakyan at ibinagsak pabalik sa ibabaw ng mesa.
I-cancel mo. Hindi pa ako pwedeng pumunta sa Baguio. Kailangan ko munang linisin ang sarili kong kalat. Hindi ko haharapin ang asawa ko hanggat hindi ko na ibabalik ang dangal ng pamilyang ito. Saktong pagkasabi niya noon, bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Vanessa, nakangiti, suot ang kanyang silk robe at may hawak na isang tasa ng kape. "Good morning, darling." Malambing na bati ni Vanessa, hindi alintana ang mabigat na tensyon sa silid. Lumapit siya kay Lucas at inabot ang isang folder ng dokumento. "I have the new contracts for the expansion project. Kailangan ko lang ng pirma mo." Huminto si Vanessa nang mapansin ang malamig at matalim na titig ni Lucas. Hindi ito ang tingin ng isang lalaking bulag sa pag-ibig. Ito ay tingin ng isang predator na nakakita sa kanyang biktima. "Lucas, is something wrong?" Tanong ni Vanessa bahagyang umatras. Tiningnan ni Lucas ang kontrata na inaabot nito pagkatapos ay binalik ang tingin sa mga mata ng babaeng sumira sa buhay niya. Unti-unti siyang ngumiti, isang ngiting walang bakas ng saya kundi puno ng pait at babala. "Walang problema, Vanessa." Malamig na sagot ni Lucas, ang boses niya ay kalmado ngunit nagbabadya ng panganib. "Iwan mo yan dyan. Babasahin ko ang bawat detalye." Ang malaking boardroom ng Monteverde Group ay nababalot ng malamig at nakakapasong tensyon. Sa magkabilang gilid ng mahabang glass table ay nakaupo ang mga board of directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may bahid ng pagkadismaya. Sa dulo ng mesa tahimik na nakaupo si Lucas. Kalmado ang kanyang postura pero sa loob ng kanyang isip nag-aabang siya ng tamang tiyempo. Sa kabilang dulo nakangiti si Vanessa. Nakasuot siya ng isang formal na puting suit, mukhang inosente at puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay nakaupo si Lorenzo Villarosa, ang CEO ng pinakamalaking kalabang kumpanya ng mga Monteverde. Pumasok si Lorenzo sa meeting na ito bilang isang emergency investor, umano para isalba ang bumabagsak na stock ng Monteverde Group, isang krisis na palihim na nilikha mismo ni Vanessa. Given the recent scandals surrounding the foundation and the sudden drop in our shares, Mr. Villarosa's offer to acquire a majority stake is our only lifeline. Malakas at buong pagmamalaking panimula ni Vanessa. Tumingin siya sa paligid ng mesa bago ipinukol ang kanyang peking matamis na titig kay Lucas. "Lucas, darling, alam kong mahirap itong tanggapin. This is your father's legacy. Pero kailangan nating maging practical. I already reviewed the contract with our lawyers. All you have to do is sign and the company is saved." Inilapit ni Vanessa ang isang makapal na folder sa harap ni Lucas, kasama ang isang mamahaling fountain pen. Humugong ang mga bulungan ng pagsang-ayon mula sa ilang board members na halatang nabili na rin ni Vanessa. Tiningnan ni Lucas ang kontrata. Tiningnan niya si Lorenzo na may mapang-uyam ng ngiti. At tiningnan niya si Vanessa, ang babaeng pinili niya kapalit ng kanyang asawa. Unti-unting inabot ni Lucas ang pen. Lumawak ang ngiti ni Vanessa, akala niya ay tapos na ang laro at siya na ang nanalo. Ngunit sa halip na pumirma, inihagis ni Lucas ang pen sa kabilang dulo ng mesa. Ang matalim na tunog nito ay nagpatahimik sa buong kwarto. "I am not signing anything," malamig na wika ni Lucas. Nawala ang ngiti ni Vanessa. "Lucas, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Wala na tayong oras." "Wala na nga tayong oras, Vanessa." Putol ni Lucas, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw ng autoridad na matagal nang nawala sa kanya. Tumingin siya sa pinto at tumango. Pumasok si Mr. Reyes, ang chief auditor, kasama ang dalawang security personnel. Mamula-mula ang mukha ng matanda pero hawak niya ng mahigpit ang mga kopya ng red folder. Inilapag ni Mr. Reyes ang mga folder sa bawat board member. Huli siyang naglagay sa harap ni Vanessa at Lorenzo. "Ano to?" inis na tanong ni Lorenzo. "Iyan, Mr. Villarosa, ang ebidensya ng sabwatan ninyo ng babaeng iyan." Sagot ni Lucas, hindi inaalis ang malamig na titig kay Vanessa. "Mga bank transfers mula sa Monteverde Foundation, papunta sa mga offshore accounts ni Vanessa at ang mga palitan ninyo ng emails kung paano nyo pababagsakin ang halaga ng shares natin para makapasok ka ng mura. Hostile takeover through corporate sabotage."
Nanlaki ang mga mata ni Vanessa habang binubuklat ang folder. Namutla siya, ang kanyang mapagmataas na mukha ay biglang napuno ng takot at galit. Nagkagulo ang buong boardroom. Ang mga board members na kanina ay pabor kay Vanessa ay ngayon nagsisigawan, humihingi ng paliwanag. Tumayo si Lorenzo, inayos ang kanyang suit. "This is absurd. I won't stay here to be insulted." Naglakad siya palabas, iniiwan si Vanessa mag-isa upang saluhin ang apoy na ginawa nila. "Lorenzo, wait." Sigaw ni Vanessa pero hindi na siya nilingon nito. Hinarap niya si Lucas. Nawala na ang matamis na boses na ginagamit niya. Ang lumabas ay ang tunay niyang mukha, isang babaeng puno ng puot, kasakiman at pagkamuhi. Padabog niyang hinampas ang mesa. "You think you're so smart, Lucas, ha? Wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang bagsak ang kumpanyang to." Tumayo si Lucas at hinarap siya. "Ginawa kitang event manager, binigyan kita ng kapangyarihan sa foundation at ninakawan mo kami. Ninakawan mo ang mga batang pinag-aaral ng tatay ko. Oh please, huwag mo akong dramahan ng malasakit sa iba, Lucas." Tumawa ng malakas at sarkastiko si Vanessa, ang mga mata niya ay nanlilisik. "Huwag kang magmalinis. Madali kitang nauto dahil ang taas ng ego mo. Gusto mo ng taong sasamba sa'yo kaya pinagbigyan kita. I fed your ego, Lucas. Sinubukan kang binalaan ni Teresa, hindi ba? May hawak na siyang ebidensya laban sa akin. Pero anong ginawa mo? Ipinagtanggol mo ako. Tinawag mo siyang desperada." Bawat salita ni Vanessa ay parang balisong na umuukit sa dibdib ni Lucas. Alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi nito. "You lost your perfect loyal wife because of your own stupidity." Patuloy ni Vanessa, dinuduro siya sa harap ng lahat. "Ako lang ang ginagamit mong palusot. Pero ang totoo, ikaw ang sumira sa sarili mong pamilya. You deserve this mess." Hindi na kinaya ng mga board members. Suminyas ang chairman of the board sa mga security. "Escort Mrs. Alcantara out of the building and call the police. We are filing charges for embezzlement and corporate fraud." Nagsisigaw at nagpupumiglas si Vanessa habang hinihila siya ng mga gwardiya palabas. Nang tuluyan siyang mawala, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa boardroom. Napabuntong hininga si Lucas. Nawala man ang tinik na si Vanessa, ang sugat na iniwan nito ay malalim at nagdudugo pa rin. Hinarap ni Lucas ang board of directors. Nakita niya ang pagkadismaya sa kanilang mga mata. Tama si Vanessa. Hindi makukuha ni Vanessa ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa kapabayaan niya. Siya ang pumirma sa mga tseke nang hindi binabasa. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan sa babaeng iyon dahil lang sa bulag niyang ego. Nailigtas natin ang kumpanya mula sa Villarosa Group, pero hindi natin maitatanggi ang laki ng pinsalang nagawa. Malamig na wika ng chairman. Tumingin ito ng seryoso kay Lucas. "Lucas, ikaw ang nagpasok kay Vanessa rito. Ikaw ang nagpabaya sa foundation. Ang tiwala ng publiko at ng mga investors sa apelidong Monteverde ay sira na. We cannot pretend this didn't happen under your watch." Matagal na tumahimik si Lucas. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan. Iniwan siya ng kanyang asawa. Niloko siya ng kanyang kabit. At ngayon nawala ng tiwala sa kanya ang mismong kumpanyang ipinamana ng kanyang ama. Wala na siyang naiwan, kundi ang pangalan niyang nabahiran ng kahihiyan. Kinuha ni Lucas ang kanyang ID at ibinaba ito sa ibabaw ng mesa. "I know." Tahimik niyang sagot, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba na ngayon lang nila narinig mula sa kanya. "Tinatanggap ko ang buong responsibilidad. I am stepping down as CEO effective immediately, pending a full external audit. Iiwan ko ang pamamahala sa board hanggang sa makabawi ang kumpanya." Gulat ang rumehistro sa mukha ng ilan, ngunit wala nang nagsalita upang pigilan siya. Tumalikod si Lucas at dahan-dahang naglakad palabas ng boardroom. Ang kapangyarihan na buong buhay niyang pinanghawakan at naging dahilan ng kanyang kayabangan ay tuluyan na niyang binitiwan. Pag-uwi ni Lucas sa mansion, sinalubong siya ng madilim at tahimik na bulwagan.
Umupo siya sa sofa sa eksaktong lugar kung saan niya pinunit ang puso ni Teresa noong gabi ng anibersaryo nila. Ang lalaking akala niya ay nagmamay-ari ng mundo ay umuwing walang-wala. Napatingin siya sa larawan ng kanyang amang si General Eduardo. Kung isang araw ang anak ko ay ikasal sa anak mo, huwag mong hayaang paiyakin niya ang bata. Iyon ang huling bilin ng ama ni Teresa sa tatay niya at binigo niya ang dalawang amang iyon. Kinabukasan madaling araw pa lang hindi na nagsuot ng mamahaling suit si Lucas. Isang simpleng maong na pantalon at jacket lamang ang kanyang isinuot. Nag-impake siya ng isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang damit. Hindi siya sasakay sa kanyang sports car, nagpahatid lamang siya sa bus terminal. Wala siyang dalang kayabangan, wala siyang dalang pangalan ng kumpanya. Pupunta siya sa Baguio hindi bilang isang Monteverde. Nakukuha ng kanyang pag-aari kundi bilang isang lalaking basag na umaasang baka sakaling may natitira pang puwang para sa isang huling pagkakataon. Ang biyahe sa bus patungong Baguio ay tumagal ng halos 7 oras. Ngunit para kay Lucas, tila umabot iyon ng isang habambuhay. Sa bawat pag-ikot ng gulong paakyat ng mga kabundukan, unti-unting naiwan sa ibaba ang lahat ng bagay na dating nagbibigay sa kanya ng halaga. Ang kumpanya, ang kanyang posisyon, ang kanyang kayabangan. Wala siyang suot na mamahaling relos. Wala siyang dalang driver o bodyguard. Bit-bit lamang niya ang isang maliit na bag at ang isang pusong punong-puno ng pagsisisi. Pagsapit ng umaga, tinahak niya ang makitid at tahimik na kalsada kung saan matatagpuan ang panaderya ni Teresa. Mula sa malayo amoy na niya ang halimuyak ng bagong lutong pandesal at kape. Tumigil siya sa tapat ng isang sari-sari store at pinagmasdan ng asawa mula sa di kalayuan. Nandoon si Teresa. Nakasuot ito ng simpleng apron na may bakas pa ng harina abala sa pag-aayos ng mga tinapay sa estante. Nakangiti ito habang kausap ang isang matandang ginang na bumibili. Ang ngiting iyon ang ngiting matagal na niyang hindi nakita sa loob ng mansyon nila. Ay tila isang mainit na liwanag na sumilaw sa kaluluwa ni Lucas. Dito hindi siya ang asawa ng isang Monteverde. Siya si Teresa, may sariling pangalan, may sariling buhay at higit sa lahat maligaya. Kinabahan si Lucas. Umabante siya ng isang hakbang pero para siyang napako sa lupa. May karapatan pa ba siyang guluhin ang kapayapaan nito? May karapatan ba siyang magpakita pagkatapos ng lahat ng panlalait na ginawa niya? Ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo. Hindi para humingi ng isa pang pagkakataon, kundi para ibigay ang hustisyang matagal nang ipinagkait dito. Huminga ng malalim si Lucas at pumasok sa loob. Ting. Tumunog ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ng panaderya. Nilingon siya ni Teresa habang nagpupunas ng kamay sa apron. Magandang umaga, sir. Ano po ang... Natigilan si Teresa. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, napalitan ng isang reaksyong hindi inasahan ni Lucas. Walang galit, walang gulat, isang malamig na distansya at kalmadong pagtanggap. Parang isang taong nakakita ng multo mula sa nakaraan na matagal na niyang tinanggap na patay. Anong ginagawa mo rito, Lucas? Mahinahon nitong tanong. Hindi siya umatras. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng counter. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Teresa, binasag ng nanginginig na boses ni Lucas ang katahimikan. Kailangan kitang makausap. Tumingin si Teresa sa labas ng panaderya, sinisiguro na walang ibang nakakakita sa kanila. Wala na tayong dapat pag-usapan. Naipadala ko na ang mga papeles. Kung narito ka para papirmahin ako sa iba pang dokumento ng shares. Hindi. Mabilis na putol ni Lucas. Lumapit siya ng isa pang hakbang, pero itinaas ni Teresa ang kanyang kamay bilang babala na huwag nang lumapit pa. Huminto si Lucas, iginagalang ang hangganang inilagay nito. Tama ka. Bulong ni Lucas, ang mga mata niya ay nag-iinit sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Tama ka. Sa lahat, Teresa. Tungkol kay Vanessa, tungkol sa foundation, tungkol sa lahat ng pagnanakaw niya. Tama ka.
Hindi gumalaw si Teresa. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya naghihintay. Nagsimulang magsalita si Lucas. Ikinuwento niya ang lahat ng walang tinatago. Ang pagdiskubre sa mga peking invoices, ang bank accounts, at ang pagtatangkang ibenta ang Monteverde Group sa kalaban. Ikinuwento niya kung paano siya ginawang tanga ng sarili niyang ego. Wala na ako sa board, Teresa. Nag-step down ako bilang CEO. Iniwan ko ang mansion. Sabi niya ang boses ay puno ng kapaitan sa sarili. Dumating ako sa punto na nananiwala akong ang lahat ng tao sa paligid ko ay nandyan dahil mahalaga ako. Pero ang totoo ikaw lang. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa pangalan namin nang walang hinihinging kapalit. At itinaboy pa kita. Sandaling tumahimik. Narinig lamang ang pag-andar ng lumang refrigerator sa gilid ng panaderya. Bakit mo sinasabi sa akin ito, Lucas? Basag ang boses ni Teresa nang sumagot, ngunit ang tindig niya ay nanantiling matatag. Para kaawaan kita. Para sabihin kong okay lang kasi naparusahan na siya. Hindi mo mabubura ng mga kwento mo ang gabing pinalayas mo ako sa sarili nating bahay dahil mas pinili mo ang kasinungalingan niya. Hindi ako humihingi ng awa. Napalunok si Lucas, ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ako pumunta rito para hilingin na bumalik ka sa mansyon dahil alam kong impyerno ang bahay na yon para sa'yo. Dahan-dahan sa harap ng counter na gawa sa kahoy sa sahig na may bakas pa ng harina at asukal lumuhod si Lucas Monteverde. Ang lalaking dati ay hindi man lang marunong lumingon sa mga taong nasa ibaba niya ngayon, ay nakaluhod ibinababa ang kanyang buong pagkatao sa harap ng babaeng sinira niya. Napasinghap si Teresa. Lucas, ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka riyan. Baka may makakakita sa'yo. Hayaan mo silang makita ako. Umiiyak na sagot ni Lucas, hindi inaalis ang tingin sa mga mata ni Teresa. Buong buhay ko pinrotektahan ko ang hiya ng pamilya natin. Pero, ang hindi ko naisip, pinatay ko naman ang dangal mo. Nandito ako para humingi ng tawad, Teresa. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo bilang asawa. Patawarin mo ako sa pagtingin sa'yo bilang isang obligasyon. Ang beso kamay ni Teresa ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng counter. Nakita ni Lucas ang panginginig nito. Ang sakit na itinago ni Teresa sa loob ng maraming buwan ay umusbong nag-anyong mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Naalala ni Teresa ang lahat. Ang bawat hapunan na naghintay siya ng mag-isa. Ang mga salitang humiwas sa kanyang pagkatao. Ang gabing pinamukha sa kanya na isa lamang siyang bayad sa utang na loob. Gusto niyang sumigaw pero nang makita niya si Lucas na nakaluhod at umiiyak na parang bata, naramdaman niya na ang katarungang matagal na niyang hinihintay ay nandito na. Ngunit ang katarungan ay hindi laging nagdudulot ng instant na paghilom. Pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. Lumabas siya mula sa likod ng counter at lumapit kay Lucas. Hindi niya inabot ang kamay nito para patayuin. Tumayo ka. Utos ni Teresa, ang boses niya ay buo at matigas. Dahan-dahang tumayo si Lucas. Tinitigan siya ni Teresa sa mga mata. Tinanggap ko ang sorry mo, Lucas. Pinapatawad na kita, sabi ni Teresa. Nakita ni Lucas ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit agad itong pinatay ni Teresa sa susunod niyang sinabi. Pero ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik tayo sa dati. Wala nang babalikan, patuloy ni Teresa. Buo na ako ngayon. Binuo ko ang sarili ko nang wala ka. Nasaktan si Lucas ngunit alam niyang tama ito. Tumango siya. Alam ko. At hindi ko hinihingi na sirain mo kung anong meron ka ngayon. Tiningnan ni Teresa ang maliit na bag na dala ni Lucas. Ano ang plano mo ngayon? Babalik ka sa Maynila? Humiling si Lucas. Wala na akong babalikan doon hanggat hindi natatapos ang audit. Gusto ko sanang matuto kung paano mabuhay ng totoo kahit na wala ang pangalan ko. Matagal na pinagmasdan ni Teresa si Lucas. Tiningnan niya ang mamahaling sapatos nito na nagkaalikabok ang kamay nito na hindi pa nakakahawak ng mabigat na trabaho. Sinasabi mo ba na gusto mong manatili dito? Tanong ni Teresa, ang isang kilay ay nakataas.
Kung papayagan mo, hindi bilang asawa mo, kundi bilang kahit sino, kahit tagabuhat ng harina. Tumalikod si Teresa at kumuha ng isang basahan at isang maliit na timba ng tubig sa gilid. Pagkaharap niya, inabot niya ito kay Lucas. Kung gusto mong matutong mabuhay na walang apelyido mo, simulan mo sa pagpupunas ng mga mesa. Malamig na wika ni Teresa. Dito sa Baguio, walang nagpapakain sa taong hindi nagtatrabaho. Tiningnan ni Lucas ang basahan pagkatapos ay tumingin kay Teresa. Unti-unti isang maliit sinserong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang basahan. Salamat, Teresa. Bumalik si Teresa sa counter upang ipagpatuloy ang pagmamasa. Ngunit sa pagkakataong ito, batid niyang nagbago na ang timbangan ng kapangyarihan. Ang hari ay bumaba mula sa kanyang trono at ngayon kailangan niyang matutong maglakad sa lupang tinatapakan niya. 4:00 ng madaling araw. Ang buong Baguio ay nababalot pa ng makapal na hamog at ang karamihan ay mahimbing pang natutulog sa ilalim ng kanilang mga kumot. Ngunit sa loob ng maliit na panaderya, basang-basa na ng pawis ang dating tagapagmana ng Monteverde Group. Nakamasid lang ako mula sa gilid ng counter habang buhat-buhat ni Lucas ang isang sako ng harina na tumitimbang ng 25 kilo. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat at ang kanyang simpleng puting t-shirt ay puno na ng alikabok at mantsa. Muntik na siyang matisod sa isang silya pero mabilis niyang binalanse ang kanyang sarili, pilit na hindi ibinabagsak ang sako hanggang sa makarating siya sa bodega. Inasahan kong susuko siya pagkalipas ng 3 araw. Sanay siyang pinagsisilbihan, sanay na naguutos sa isang kompas lang ng kamay. Ngunit 3 linggo na ang lumipas mula nang lumuhod siya sa mismong sahig na ito at ni minsan hindi ko siya narinig na nagreklamo. Paglabas niya ng bodega, dumiretso siya sa lababo para maghugas ng kamay. Napansin ko ang pagdaing niya nang dumampi ang malamig na tubig sa kanyang mga palad. Kumuha ako ng isang maliit na tuwalya at isang tube ng ointment mula sa first aid kit at lumapit sa kanya. Inilapag ko ito sa tabi ng lababo. Pahiran mo yan bago mag-impeksyon. Malamig kong utos pero hindi ko maitago ang bahagyang pag-aalala sa aking boses. Tiningnan ni Lucas ang ointment pagkatapos ay tumingin sa akin. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay. Mga palad na dati ay makinis at sanay lamang pumirma ng mga tseke at kontrata ngayon ay puno na ng kalyo. May mga mapupulang marka rin ng paso mula sa aksidente niyang paghawak sa mainit na baking tray noong 1 linggo. Salamat, mahinang sagot niya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay. Pasensya na, kanina medyo natagalan ako sa pagbubuhat. Hindi ko pa masyadong kabisado ang bigat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo araw-araw, Lucas. Pwede kang magpahinga. Sagot ko habang pinapanood siyang nahihirapang buksan ng takip ng ointment dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Bumuntong hininga ako, kinuha ang ointment mula sa kanya at kinamadda ng kaunti sa aking daliri. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Natigilan siya. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Tila hindi makapaniwala na hahawakan ko siyang muli pagkatapos ng lahat. Tahimik kong pinahiran ng gamot ang kanyang mga paso. Walang salitang namagitan sa amin sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pag-ungol ng lumang oven. Masakit ba? Tanong ko nang hindi tumitingin sa mga mata niya. Mas masakit yung ginawa ko sa'yo. Diretsyong sagot niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng katapatan. Kung ikukumpara sa mga gabing pinaghintay kita sa mansyon, wala to Teresa, kulang pa to. Tumigil ang kamay ko. Inangat ko ang aking paningin at sinalubong ang kanyang mga mata. Wala na roon ang pader ng kayabangan. Wala na ang Lucas na nakatingin sa akin mula sa mataas niyang pedestal. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isang lalaking tuluyan, nang nabasag at pilit na binubuo ang sarili gamit ang sarili niyang pawis. Binitawan ko ang kamay niya at isinara ang ointment.
Nakalipas na yon, huwag mo nang ibalik. Nandito ka para matutong mabuhay, hindi para parusahan ang sarili mo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Hindi kami bumalik sa pagiging mag-asawa, ngunit natutunan naming maging magkahama ng walang kinatatakutan. Natutunan naming mag-usap bilang dalawang taong pantay. Nakita ko kung paano siya nakibagay. Ang lalaking hindi kayang makipag-usap ng walang suot na suit noon ngayon ay nakikipagbiruan na kay Aling Nena habang naglilinis ng mga mesa sa labas. Nakabisado na niya ang pangalan ng mga suki namin. Hindi na siya nagagalit kapag nagkakamali siya sa pagsusukli. Natuto siyang humingi ng pasensya at ngumiti. Isang gabi matapos naming magsara ng panaderya, naabutan ko siyang nakaupo sa labas umiinom ng kape. Isang simpleng 3-in-1 coffee na binili niya sa tindahan sa tapat. Napakalayo sa mga imported na kape na idinidikta niyang inumin sa opisina niya noon. Humupo ako sa kabilang dulo ng maliit na mesa. Tumingin siya sa paligid ng tahimik na eskinita pagkatapos ay binaling ang tingin sa panaderya. Ngayon ko lang naintindihan. Panimula niya ang boses ay kalmado at puno ng paghanga. Ang ganda ng itinayo mo rito, Teresa. Wala itong bahid ng pera ng pamilya ko. Wala itong kinalaman sa utang na loob. Lahat ng ito ikaw. Ngumiti ako, isang ngiting umaabot sa aking puso. Ito ang kalayaan ko, Lucas. Dito hindi ako yung asawang kailangang magpanggap na perpekto. Dito pwede akong magkamali at pwede akong bumangon. Tumango siya, ang mga mata ay kumikinang sa sinseridad. You are the strongest person I know. I used to think power was in the boardroom, in the shares, in controlling people. But true strength is what you did, surviving me, building this. Para akong nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib. Ang iyong mga salitang iyon ang pinakamagandang bayad sa lahat ng luhang iniluha ko. Sa wakas nakita rin niya ako, hindi bilang isang obligasyon kundi bilang isang tao. Napangiti rin siya, isang tahimik na sandali ng tunay na pagkakaintindihan ang bumalot sa aming dalawa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan sa tabi niya. Walang sigawan, walang hiya, walang panunumbat. Ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang itim na SUV makintab, formal at hindi nababagay sa simpleng eskinita ng Baguio ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng panaderya. Mula sa driver's seat bumaba ang isang lalaking nakasuit. Umikot ito at pinagbuksan ng pinto ang sakay sa likod. Lumabas si Mr. Reyes, ang chief auditor ng Monteverde Group, may bit-bit na isang leather briefcase. Ang mukha ng matanda ay puno ng pagmamadali at seryosong pangangailangan. Tumingin ako kay Lucas. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa sasakyan kay Mr. Reyes at ibinalik ang tingin sa akin. Ang mundo ng mga Monteverde, ang mundong pilit niyang tinalikuran upang matutong magpakumbaba, ay dumating na upang bawiin siya. At sa sandaling iyon, alam kong dumating na ang oras ng huling pagpili. Yumuko si Mr. Reyes bilang paggalang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali habang nakatingin kay Lucas. Sir Lucas, tapos na po ang audit. Na-recover na po natin ang karamihan sa mga pondo na kinuha ni Vanessa at kasalukuyan na siyang nasa ilalim ng kustodya ng mga awtoridad. Nagdesisyon po ang board of directors na i-clear ang inyong pangalan. Sir, kailangan po kayo ng kumpanya. Bumabagsak ang aming mga proyekto nang wala ang inyong pamumuno. Hinihiling po ng lahat na bumalik na kayo bilang CEO ng Monteverde Group, na balot ng katahimikan ang maliit na panaderya. Tumingin si Mr. Reyes sa akin pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Lucas, naghihintay sa pamilyar na reaksyon ng isang lalaking sakim sa kapangyarihan. Ngunit nanatiling tahimik si Lucas. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng harina, ang mga kalyo na nakuha niya sa loob ng 3 linggong pagtatrabaho rito sa Baguio. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin.
Sa kanyang mga mata walang bakas ng pananabik sa karangyaan or sa posisyon na inaalok sa kanya. Humarap si Lucas kay Mr. Reyes at ngumiti ng bahagya. Salamat Reyes, sabihin mo sa board na babalik ako sa Maynila upang ayusin ang kumpanya. Nakahinga ng maluwag si Mr. Reyes. Ngunit bago pa man ito makapagsalita nagpatuloy si Lucas. Pero hindi na ako babalik bilang dating CEO. Magkakaroon ng restructuring. Magtatalaga tayo ng co-leadership upang hindi nakasalalay sa iisang tao ang kapangyarihan. At higit sa lahat, hindi na ako mananatili sa Maynila ng buong linggo. Ang foundation ay pamamahalaan ng hiwalay at may independenteng board. Iiwan ko ang luma kong buhay doon. Dahil ang buhay ko, ang puso ko ay nandito na sa Baguio. Natigilan si Mr. Reyes, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit mas natigilan ako. Tiningnan ko si Lucas. Ang lalaking dati ay handang isakripisyo ang aking damdamin para sa kanyang kumpanya. Ngayon ay handang hatiin ang kanyang kapangyarihan at iwananan ang marangyang buhay para lamang manatili sa tabi ko bilang isang simpleng tao. Lalapit sana ako para magsalita ngunit naramdaman ko ang isang pamilyar na hilo. Napahawak ako sa counter at dahan-dahang hinaplos ang aking tiyan. Isang lihim na matagal ko nang itinago mula nang umalis ako sa mansyon. Isang lihim na hindi ko ipinaalam dahil ayaw kong bumalik si Lucas sa akin dahil lamang sa obligasyon. Pero ngayon alam kong hindi na obligasyon ang nagpapakilos sa kanya. Pagmamahal na ito. Lumapit ako kay Lucas at hinawakan ang kanyang kamay. Kung babalik ka sa Maynila para ayusin ang kumpanya, kailangan mong bilisan. Kunot nung tumingin sa akin si Lucas. Bakit Teresa, may problema ba? Ipinatong ko ang kanyang palad sa aking tiyan na bahagya ng kumakapal sa ilalim ng aking apron. Dahil may hihintayin ka rito pagbalik mo, magiging tatay ka na Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Napatingin siya sa aking tiyan, pagkatapos ay sa aking mga mata. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Lumuhod siya muli ngunit sa pagkakataong ito hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa labis na pasasalamat at saya. Niyakap niya ang aking baywang habang humihikbi ng tahimik. Salamat Teresa. Pangako, aayusin ko ang lahat. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Pagkalipas ng 6 na buwan. Ang maliit na silid sa itaas ng panaderya sa Baguio ay napuno ng ingay ng mga tawanan ng aming mga kapitbahay kasama si Aling Nena na abalang nag-aayos ng mga simpleng pagkain. Walang 5 bituing hotel. Walang marangyang dekorasyon o mga sikat na panauhin. Simple lamang ang selebrasyon para sa unang buwan ng aming anak na si Sofia Monteverde. Nakatayo ako malapit sa bintana, karga-karga ang natutulog na si Sofia nang pumasok si Lucas sa silid. Kagagaling lang niya sa Maynila matapos asikasuin ang huling pirma para sa bagong sistema ng kumpanya. Ngayong araw, hindi siya nagdala ng mga mamahaling regalo, ginto o diamante para sa aming anak. Sa halip inilapag niya sa mesa ang diary ng kanyang amang si General Eduardo at ang medalya ng militar ng aking yumaong ama na si Kapitan Roberto. Lumapit sa amin si Lucas. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Sofia pagkatapos ay lumuhod siya sa aking harap, hawak ang aking isang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon kasing linaw ng mga bituin sa langit ng Baguio. Tinupad ng aking ama ang kanyang pangako sa ama mo sa pamamagitan ng isang kasal. Bulong niya ang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Pero ako, gusto kitang panatilihin sa tabi ko dahil sa sarili kong pagmamahal. Naramdaman ko ang pag-apaw ng init sa aking puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng gabi ng pagtitiis ay tuluyan ng naglaho upang bigyang daan ang isang bagong simula. Ang utang na loob na dating kadena ay naging isang malayang pagpili. Dahan-dahan kong ibinaba ang munting kamay ni Sofia at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Lucas. Naniniwala ako sa iyo, Lucas. Ito bang daming panglaway batskitten? Isang pagkakataon na binuo hindi sa ibabaw ng mga pangarap ng iba kundi sa katapatan ng aming sariling mga puso. Pagkalipas ng ilang taon,
Malamig ang simoy ng hangin sa libingan ng mga bayani. Naglalakad kami ni Lucas habang hawak ang kamay ng maliit na si Sofia na ngayon ay masigla ng tumatakbo sa damuhan. Sabay naming pinapatakbo ang Roberto Eduardo Foundation na ngayon ay nakatutok na sa pagbibigay ng scholarship at medical na tulong para sa mga pamilya ng mga sundalong nagbuwis ng buhay sa buong Pilipinas. Huminto kami sa tapat ng dalawang magkatabing puntod ang libingan ni Kapitan Roberto Santos at ni General Eduardo Monteverde. Inilagay ni Lucas ang mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng mga puntod. Dahan-dahan siyang lumuhod hinawakan ng aking kamay at tumingin sa pangalan ng aking ama. Pinakasalan ko po siya noon dahil sa pangako ninyong dalawa. Bulong ni Lucas sa hangin habang nakangiti ng may kapayapaan sa kanyang mga labi. Pero mamahalin ko po siya sa buong buhay ko dahil sa tibok ng sarili kong puso. Tumingin ako sa kanya at sa higpit ng hawak niya sa aking kamay, alam kong wala ng obligasyon na makakapaghiwalay sa amin. Natapos na ang kwento ng aming pagtitiis at nagsimula na ang walang hanggang kwento ng aming pagmamahal.